Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang bago nating istorya. 30 araw na gabi. Sa isang maliit at tahimik na bayan ng Barrow, Alaska, ay naghahanda para sa 30 araw ng dilim tuwing taglamig. Ang bayan ay nagpapakita ng malawak na tanawin ng yelo, at bundok na nababalutan ng nyebe. Makikita ang araw na unti-unting lumulubog, nagbabadya ng mahabang gabi. Sa bayan, ang mga residente ay abala sa huling araw ng sikat ng araw. Ang iba ay naghahanda na para umalis, habang ang iba ay nagtitipon ng pagkain at panggatong para sa susunod na buwan. Si Sheriff Evan Oleson, ang mahigpit ngunit maalalahanin, ipinapakita niyang nag-iinspeksyon sa bayan, at nakikipag-usap sa mga residente. Si Stella Oleson, ang dating asawa ni Evan, na bumalik sa bayan upang tapusin ang ilang trabaho, bago siya bumalik sa lungsod. Nagkaroon sila ng tensyon, ngunit halata pa rin ang pagmamalasakit sa isa't isa. Si Jake Oleson, ang nakababatang kapatid ni Evan, na tumutulong sa mga huling paghahanda, para sa pagdating ng 30 araw ng dilim. Sa labas ng bayan, may nakikita ang ilang residente na mga patay na aso sa yelo, parang pinagpapatay ng walang awa. Walang nakakaalam kung sino ang gumawa. Sa isang barko sa malayo, may mga nilalang na nag-uusap sa wikang hindi maintindihan, nagpaplanong lumusog sa bayan sa oras na dumilim. Habang papalapit ang gabi, isang kakaibang estrangherong lalaki ang dumating sa bayan ng Barrow. Mukha siyang pagod at gutom, ngunit nagdala siya ng mga pahiwatig ng panganib. Nag-umpisa siyang magdulot ng gulo sa mga residente, sinisira ang mga generators at mga linya ng komunikasyon. Nahuli siya ni Evan at dinala sa kulungan, ngunit bago siya ikulong, nagsalita siya ng nakakakilabot. Darating na sila. Ang dilim ang magpapakain sa kanila. Sa huling eksena, makikita ang huling sinag ng araw na lamubo. Sa malayong bahagi ng bayan, may anino ng mga nilalang na nagsisimulang gumalaw. Ang bayan ng Barrow ay nabalot na ng kadiliman. Ang temperatura ay bumagsak ng husto, at tanging ang mga ilaw mula sa bahay at generator, ang nagbibigay liwanag. Ang senaryo ay nagpapakita ng unti-unting pagkakahiwalay ng bayan mula sa mundo. Walang signal, walang telepono, at walang rescue kung sakali. Si Sheriff Evan ay kausap ang estranghero sa selda, sinusubukan siyang paaminin kung sino ang pinagtatrabahuhan niya. Bakit mo sinira ang mga generator? Tanong ni Evan. Anong balak mo? Ang estranghero at nakangiti. Hindi ako ang problema mo, Sheriff. Paparating na sila. Wala kayong takas. Tumatawa ang estranghero, pero halata sa mga mata niya, natakot din siya sa paparating. Isang residente, si Gus, ang nagtangkang ayusin ang generator sa labas ng bayan. Habang abala, naririnig niya ang kakaibang mga tunog mula sa dilim. Maya-maya, isang mabilis na nilalang ang sumunggab sa kanya. Si Evan at Stella ay nahanap nila ang katawan ni Gus, gutay-gutay, at halos walang dugo. Agad nilang iniutos sa mga residente na manatili sa loob ng bahay. Evan, hindi ito gawa ng hayop. May mas malala dito. Sa gilid ng bayan, makikita ang grupo ng mga vampira, pinangungunahan ng kanilang leader na si Marlo. Hindi sila ordinaryong vampira. Brutal, mabilis, at walang awa. Tiyakin na walang makakatakas. Ang bayan na ito ay atin sa loob ng 30 gabi, wika ni Marlo. Makikita na sunod-sunod nilang inaatake ang mga tao, sa mga magkakahiwalay na bahay. Walang ingay, puro kadiliman lang, at bigla ang pagdukot. Si Evan, Stella, at ang ilang residente, si Jake, Lucy, at Carter, ay nagtipon-tipon sa isang matibay na bahay para sa pansamantalang pagtatago. Sinusubukan nilang unawain ang nangyayari. Stella, hindi ito normal. Anong klaseng nilalang ang kanyang gumawa nito? Evan, hindi natin alam kung ano ang kalaban natin, pero hindi tayo pwedeng maghintay na tayo ang susunod.
Makikita ang isang pamilya na naiwan sa kanilang bahay. Naririnig nila ang malalalim na paghinga sa labas at biglang may kumatok sa pinto. Nang silipin nila ang bintana, isang vampira ang sumunggab sa kanila. Si Evan ay tumitingin mula sa malayo habang ang bahay ay nagliliyab, tanda ng sunod-sunod na atake. Sino o ano ang kalaban namin? Tanong ni Evan sa sarili. Sa kadiliman ng bayan ng Barrow, tahimik na naglalakad si Evan, at ang kanyang grupo upang makahanap ng mas ligtas na lugar. Ang bawat hakbang ay maingat, ngunit ang takot ay makikita sa kanilang mga mata. Sa kalayuan, maririnig ang mga sigaw ng mga taong inaatake ng mga vampira. Ang grupo ay walang magawa kundi ituloy ang kanilang misyon. Si Marlowe, ang leader ng mga vampira, ay nagpaliwanag sa kanyang grupo. Isang malaking pagkakamali ang nangyari daang taon na ang nakalilipas. Nalaman ng mga tao ang tungkol sa atin. Sinunog nila tayo, itinaboy tayo sa dilim. Ngayon, walang makakaalam. Wala tayong iiwanang ebidensya, wika ni Marlowe. Makikita ang brutal na pagtrato ng mga vampira sa kanilang mga biktima, ngunit mahigpit silang naninindigan na manatiling sikreto. Ang grupo ni Evan ay nakahanap ng mas ligtas na lugar. Isang abandonadong storage facility na malayo sa kabayanan. Doon, sinubukan nilang gumawa ng plano. Hindi tayo pwedeng magtago buong buwan. Kailangan nating malaman kung paano sila talunin, wika ni Estela. Wala tayong laban sa kanila. Ang kailangan natin ay maghintay hanggang sumikat ang araw, wika ni Carter. Natuklasan nilang ang mga vampira ay may kahinaan sa liwanag, ngunit wala silang sapat na mga liwanag, o armas para protektahan ang lahat. Habang tumatagal, mas nagiging organisado ang mga vampira. Gumagawa sila ng mga bitag, para sa mga makakaligtas, na lumalabas sa dilim. Si Marlowe ay nagbigay ng utos sa kanyang mga kasamahan. Huwag kayong magmadali. Takutin sila. Hayaan nilang maramdaman ang kawalan ng pag-asa bago natin sila tapusin, wika ng pinunong vampira. Sa storage facility, natuklasan ni Jake ang isang lumang generator. Nagawa nilang paganahin ito, na nagbigay ng liwanag sa kanilang lugar. Habang umaandar ang generator, isang vampira ang sumubok na pumasok. Si Evan ay gumamit ng flare gun at isang improvised na sibat upang patayin ito. Jake, pwede pala silang mamatay. Hindi sila immortal. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng pag-asa sa grupo, ngunit alam nilang marami pang paparating. Sa bayan, ang mga vampira ay nagsisimulang sirain ang mga natitirang mapagkukunan ng tao pagkain, tubig, at mga lugar na maaaring gawing taguan. Nagpakita si Marlowe ng mas kakaibang kapangyarihan, kaya niyang kontrolin ang dilim, ginagawang imposible para sa mga makakaligtas na makita ang kanilang mga nilalabanan. Habang nagpapahinga ang grupo sa storage facility, biglang namatay ang ilaw mula sa generator. Sa labas, naririnig nila ang malalalim na ungol at kaluskos. Nang silipin ni Evan mula sa maliit na bintana, nakita niya si Marlowe, nakangiti, na parang alam niyang nahanap na sila. Tahimik ang storage facility. Ang grupo ni Evan ay nakapaligid sa patay na generator, pinipilit itong ayusin habang binabalot sila ng madilim na katahimikan. Naririnig nila ang malalalim na kaluskos at bulong-bulungan sa labas, tila naglalaro ang mga vampira sa kanilang mga pananakot. Habang abala sa pag-aayos ng generator, isang vampira ang biglang umatake mula sa bintana. Mabilis na gumamit si Jake ng isang flare, nasunog ang bahagi ng mukha ng halimaw, ngunit hindi ito tuluyang napatay. Si Evan at Stella ay lumaban gamit ang isang improvised na sibat at patalim. Sa huli, napaslang nila ang vampira, ngunit nabasag ang bintana, dahilan para mas maging mahina ang kanilang pinagtataguan. Ang grupo ay napilitang lumikas mula sa storage facility, dahil alam nilang malapit na silang paligiran ng mga vampira. Nagdesisyon silang magtago sa isang lumang radio station na mas malapit sa gitna ng bayan. Habang tumatakbo,
Isa pang vampira ang umatake sa kanila mula sa bubong ng isang bahay. Si Carter, bagamat sugatan pa rin, ay gumamit ng flare gun at napatay ang halimaw. Hindi tayo basta-basta magpapatalo sa kanila, wika ni Carter. Si Marlo at ang kanyang grupo ay nag-uusap. Nagpaplano sila ng mas malaking pag-atake. Marlo, hindi sila dapat mabuhay ng mas matagal. Tapusin na natin ito bago sila makahanap ng paraan. Nakikita rin ang ibang mga vampira na tila nag-e-enjoy sa kaguluhan at kalupitan. May ilang bagong vampira na nagsisimulang matuto ng kanilang lakas. Sa istasyon ng radyo, nakahanap ng pansamantalang taguan ang grupo. Doon nila naisip na gamitin ang mga lumang kagamitan upang maghanap ng signal o humingi ng tulong. Si Jake ay nakakita ng lumang UV light mula sa isang storage room ng istasyon. Pinag-usapan nila kung paano ito maaaring gamitin bilang sandata laban sa mga vampira. Kung hindi natin sila kayang patayin isa-isa, baka magamit natin ito para lumaban ng sabay-sabay. Wika ni Stella. Nang gabing iyon, habang sinusubukang maghanap ng signal, biglang umingay ang paligid ng istasyon. Ang grupo ay natigilan nang makita nilang napapalibutan na sila ng mas malaking grupo ng vampira. Sinimulan nilang sirain ang mga pader at pintuan ng istasyon, nagpakita ng lakas at pagiging organisado ng mga halimaw. Naglunsad ng desperadong depensa ang grupo gamit ang mga natitirang flares, improvised na sandata, at UV light. Sa isang matinding eksena, si Carter ay nagdesisyon na magpakabayani, upang mabigyan ng oras ang grupo na makatakas. Gumamit siya ng isang improvised na bomba mula sa mga chemical sa istasyon, at pinasabugan ang ilang vampira, ngunit siya rin ay namatay. Habang tumatakas ang grupo mula sa gumuhong istasyon, nakita nila si Marlo, na nakatayo sa gitna ng mga abo ng kanyang mga namatay na kasamahan, galit na galit ngunit may nakakalokong ngiti. Sinabi ni Marlo sa kanyang mga kasama, ipakita sa kanila ang tunay na kahulugan ng kadiliman. Sa huling eksena, narinig ang isang malakas na pag-ungol mula sa malayo, tila nagpapahiwatig ng mas malaking halimaw ang paparating. Ang grupo ni Evan, Stella at Jake, ay nagtatago sa isang lumang imbakan ng langis sa labas ng bayan. Ang lugar ay matibay ngunit malamig at nakakatakot, at ang katahimikan ay tila pinipigilan silang mag-isip ng maayos. Sa kalayuan, naririnig pa rin nila ang mga sigaw at ungol mula sa bayan, tanda na patuloy ang mga vampira sa kanilang walang awa na pag-atake. Habang nagpapahinga, ang grupo ay unti-unting nawawalan ng pag-asa. Jake, hanggang kailan tayo magtatago? Hindi natin sila kayang labanan ng ganito lang. Stella, kailangan nating magpatuloy. Hindi tayo pwedeng sumuko, lalo na para sa mga namatay na. Si Evan, ay tahimik lamang, halatang iniisip ang isang plano, kahit pa alam niyang maaaring wala silang ligtas na paraan. Habang naghahanap ng kagamitan sa imbakan, natagpuan ni Jake ang isang drum ng kerosene. Napag-isipan nilang gamitin ito bilang improvised na armas. Ang paggawa ng apoy para panlaban o saktan ang mga vampira. Gumawa sila ng mga armas gamit ang mga bote at kerosene, at pinag-usapan ang susunod nilang gagawin. Evan, hindi tayo makakapagtago magpakailanman. Kailangan nating maghanap ng paraan para bawasan ang bilang nila. Sa kampo ng mga vampira, si Marlo ay nagdala ng isang bagong banta, isang mas matandang vampira, mas malaki at mas brutal kaysa sa kanya. Pinakawalan ito bilang huling baraha para wakasan ang lahat ng natitirang buhay sa bayan ng Barrow. Ipakita sa kanila ang tunay na takot ng dilim. Walang makakatakas. Ang malaking vampira ay nagsimulang maghanap ng mga nakatakas, sinisira ang anumang lugar na maaaring pagtaguan. Hindi nagtagal, natuklasan ng mga vampira ang taguan ni Evan. Dumating sila ng buong puwersa, kasama ang malaking halimaw. Gumamit ang grupo ng Molotov cocktails at UV light para protektahan ang kanilang sarili.
Sa isang matinding eksena, ginamit ni Stella ang isang flare gun upang masunog ang mukha ng malaking vampira, ngunit hindi ito sapat upang mapatay. Stella, hindi ito katulad ng iba. Mas malakas at mas mabilis siya. Nang pinalibutan sila ng mga vampira, nagdesisyon si Jake na iligaw ang mga ito upang mabigyan ng pagkakataon sina Evan at Stella na makatakas. Nagdala si Jake ng Molotov cocktails at pinasabog ang sarili kasama ang ilan pang vampire. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay ng oras para makalayo ang iba. Si Evan ay sumigaw, "Jake, huwag!" Sa huling sandali ni Jake, nakita siyang nakangiti, handang tanggapin ang kapalaran upang iligtas ang mga mahal niya sa buhay. Si Evan at Stella ay tumakas patungo sa isang lumang pabrika na malapit sa dagat, ang huling lugar na naiisip nilang maaaring ligtas. Sa malayo, makikita si Marlo at ang malaking halimaw na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila, tila hindi nababahala sa pagkawala ng ilang kasamahan. Si Evan, hawak ang kanyang flare gun, habang sinabi niya kay Stella, "Hindi na sila titigil hanggat hindi nila tayo nauubos. Kailangang may magtapos nito." Dumating sina Evan at Stella sa lumang pabrika malapit sa tabi ng dagat. Ang lugar ay malawak, puno ng makina at mga lumang kagamitan. Tahimik sila, habang naghahanda sa nalalapit na laban. Sa madilim na paligid, naririnig nila ang malalalim na ungol ng mga paparating na vampira. Sinuri ni Evan ang pabrika at napansin ang mga tangke ng kemikal at lumang boiler. Napagtanto niya na maaaring gamitin ito upang lumikha ng isang malaking pagsabog bilang huling baraha. "Kung hindi natin sila kayang labanan isa-isa, sisiguraduhin natin na lahat sila ay matatapos dito," wika ni Evan. "Paano kung hindi tayo makalabas bago sumabog?" tanong ni Stella. "Hindi na mahalaga. Basta't may matitira para magsabi ng mga dinanas natin." Dumating si Marlo kasama ang kanyang malaking halimaw, at ang nalalabing grupo ng mga vampira. Pinapalibutan nila ang pabrika, tila isang larong pusa at daga. Si Marlo ay sumigaw, malinaw na pinaglalaroan ang takot ng grupo. "Hindi nyo maiiwasan ang dilim. Ang liwanag ay mawawala, ngunit kami ay mananatili." Ang mga vampira ay nagsimulang pumasok sa pabrika. Gumamit sina Evan at Stella ng natitira nilang UV light, at mga improvised na sandata, upang labanan ang mga ito. Sa isang matinding eksena, napilitan si Stella na harapin ang malaking halimaw. Gumamit siya ng kadena mula sa isang crane upang patamaan ito, ngunit tila hindi ito naapektuhan. Habang abala si Stella sa pagharang sa mga vampira, pinasimulan ni Evan ang proseso ng pagsabog sa boiler. Alam niyang wala na siyang oras para makatakas. Upang masiguradong magiging epektibo ang pagsabog, nagdesisyon si Evan na mag-inject sa sarili ng dugo ng vampira, na nakuha nila mula sa isang patay na halimaw. "Kung ito lang ang paraan para labanan sila, gagawin ko." Unti-unting naging vampira si Evan, ngunit ginamit niya ang kanyang bagong lakas upang labanan ang mga natitirang halimaw. Nagtangka si Stella na bumalik upang tulungan si Evan, ngunit pinigilan siya nito. "Wala nang oras," sigaw ni Evan. "Kailangang makalayo ka. Ikaw ang tanging pag-asa ng bayan ng Barrow." Pilit siyang pinalabas ni Evan mula sa pabrika habang nagsimula ng mag-overheat ang boiler. Sa huling eksena, makikita si Evan na nakaharap kay Marlo, nagkakatinginan sila sa gitna ng kaguluhan. "Kahit tapusin mo kami, may iba pang kagaya namin. Pero dito, ikaw ang matatapos." Sumabog ang pabrika, namatay ang lahat ng vampira, kabilang na si Marlo, at ang malaking halimaw. Sa huling sandali, nakita si Evan na nakatayo sa gitna ng apoy, tinatanggap ang kanyang kapalaran. Si Stella ay nakaligtas at nakatayo sa baybayin, umiiyak habang pinapanood ang pagsabog. Sa likod niya, unti-unting sumisikat ang araw. Sa pagsikat ng araw, tahimik na iniwan ni Stella ang nasunog na labi ng pabrika. Ang usok ay kumalat sa hangin, isang paalala ng sakripisyo ni Evan at ng iba pang mga kasamahan nilang namatay.
Nakaupo siya sa baybayin, hawak ang wedding ring na iniwan ni Evan bago ang pagsabog. Tila nawalan ng pag-asa, ngunit hindi niya kayang tumigil. Sa pagbabalik niya sa bayan ng Barrow, nakitang halos wala nang natitirang tao. Ang mga bahay ay sira-sira, puno ng dugo ang mga kalsada, at ang katahimikan ay nakakabingi. Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa isang lugar. Tumakbo siya upang tingnan. Nakita niya ang isang maliit na grupo ng mga nakaligtas, mga bata, at matatanda na nagtago mula sa mga bampira. Nakita namin ang pagsabog. Akala namin wala nang natira, sagot ng isang nakaligtas. Habang tinutulungan niya ang mga nakaligtas, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba, parang may nanonood sa kanila. Nang sumapit ang gabi, naririnig nila ang malalalim na ungol mula sa kagubatan. Sa lilim ng mga puno, may nakikita silang pulang mga mata, tila mga halimaw na hindi kabilang sa grupo ni Marlo. Akala namin tapos na. Pero ano yan? Mas malalaki sila. Natuklasan nilang ang mga halimaw ay mas matindi, mas malalakas, at mas marahas, tila may mga bagong leader na humalili kay Marlo. Sa kabila ng takot, nagpasya si Stella na hindi na muling magtatago. Tinipon niya ang mga nakaligtas at nagtungo sa lumang research station malapit sa Barrow upang humanap ng mga gamit na maaaring gamitin bilang sandata. Doon, natuklasan nila ang mga dating tala ng mga siyentipiko tungkol sa mga bampira. Isiniwalat ng mga dokumento na ang mga halimaw ay may genetic mutation, at maaaring gumamit ng isang partikular na kemikal upang pahinain ang kanilang mga katawan. Kung makakahanap tayo ng paraan upang gawing armas ito, maaari tayong lumaban. Wika ni Stella. Habang naglalakbay pabalik sa bayan dala ang mga bagong kagamitan, hinatake sila ng mga bagong halimaw. Ang mga ito ay mas mabilis at mas matalino, ngunit hindi sila tumatagal sa liwanag ng UV light na dala ni Stella. Sa gitna ng laban, nakilala nila si James, isang hunter na nagkataong nasa bayan ng Barrow bago nagsimula ang buwan ng kadiliman. Siya ang tumulong upang mailigtas ang grupo gamit ang kanyang kaalaman sa survival. Hindi niyo sila matatalo ng basta-basta. Ngunit may kilala akong tao na maaaring tumulong sa atin. Wika ni James. Isinama sila ni James sa isang matandang nakatira sa kabundukan. Ang matandang si Isaac, na dating mananaliksik at may kaalaman tungkol sa mga halimaw. Sinabi ni Isaac na may paraan upang tuluyang tapusin ang banta ng mga bampira, ngunit nangangailangan ito ng malaking sakripisyo. May paraan upang sirain ang kanilang pinagmumulan ng lakas, ngunit ito ay nangangailangan ng dugo ng isang nilalang na may parehong sumpa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Estela. Si Evan. Sa huli, ipinakita si Evan na tila buhay pa, ngunit hindi na siya tao. Nasa gitna siya ng kagubatan, puno ng sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng pula. Nagsimula siyang maglakad patungo sa bayan, tila may misyon, ngunit hindi malinaw kung kaaway o kakampi pa rin siya. Sa gitna ng kagubatan, si Evan ay naglalakad na parang wala sa sarili. Ang kanyang anyo ay mas katulad na ng isang halimaw, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at alaala. Sa isang iglap, tumigil siya, at tumingala sa buwan na muling natatakpan ng makapal na ulap. Isang mahinang ungol ang lumabas mula sa kanyang bibig, isang halo ng galit at pagdurusa. Sa tahanan ng matandang si Isaac, ipinaliwanag niya kina Stella at James, ang tungkol sa pinagmulan ng mga bampira. Ang kanilang lahi ay nag-ugat sa isang matandang sumpa, na maaari lamang sirain gamit ang isang halimaw na tumanggi sa kanyang likas na anyo. Wika ng matanda. Anong ibig mong sabihin, si Evan? Wika ni Estela. Hindi na siya tao. Paano namin siya makukumbinsi? Kung nasa kanya pa ang kanyang pagkatao, mararamdaman niya ang tawag ng kanyang pamilya at ng kanyang bayan. Habang naglalakbay sina Stella, James, at ang mga nakaligtas pabalik sa Barrow, nakakita sila ng mga bakas ng isang nilalang. Sa
Sa isang abandonadong simbahan, nakita nila ang patay na katawan ng isang bagong vampira. Brutal ang pagkapatay dito. Ito ay gawa ng isang tulad nila. Ngunit mas brutal. Parang galit. Wika ni James. Natahimik si Estela, at naisip niya si Evan. Sa bayan, ang mga natirang halimaw ay nagtipon sa ilalim ng isang bagong leader, na si Celine, ang asawa ni Marlowe, na mas matalino at mas malupit kaysa sa kanya. Kayo ang pumatay sa aking kabiyak. Ngayon, ang buong bayan ng Barrow ay magbabayad sa kanyang pagkawala. Nagsimula si Celine na muling bumuo ng mas malaking grupo ng mga halimaw, na nagdadala ng mas mabilis at mas brutal na pag-atake sa mga nakaligtas. Sa isang tagpo sa gabi, habang nagsasanay ang grupo ni Stella gamit ang mga bagong sandata mula sa imbakan, biglang narinig nila ang mga ungol sa dilim. Lumitaw si Evan, na mukhang nasa bingit ng pagiging halimaw ngunit malinaw na sinusubukang kontrolin ang kanyang sarili. Hindi ko sila hahayaang tapusin kayo. Tulungan niyo ako. Nagkaroon ng tensyon, lalo na kay James na hindi nagtitiwala kay Evan. Paano kami makakatiyak na hindi mo kami ipagkakanulo? Pag-aalinlangan ni James. Si Evan ang nagbigay ng lahat para sa atin. Kung may natitira pa sa kanya, iyon ay para sa bayan. Sa tulong ng matandang si Isaac, ipinaliwanag nila ang plano upang akitin si Celine, at ang kanyang grupo, sa isang tiyak na lugar kung saan maaaring gamitin ang natutunang kemikal laban sa kanila. Si Evan ay nagpresenta na maging fain upang dalhin ang mga halimaw sa bitag. Kung ito ang magpapalaya sa atin mula sa kanila, gagawin ko, kahit pa kailangan kong mawala ng tuluyan. Wika ni Evan. Hindi kita iiwan. Sagot ni Estela. Habang naghahanda ang grupo para sa huling laban, lumitaw si Celine sa isang tagpo, hawak ang ulo ng isang nakaligtas bilang babala. Handa na ba kayo para sa inyong huling gabi? Sigaw ni Celine. Si Evan na tila nag-aalangan, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang muling pagsiklab ng determinasyon. Sa gitna ng malamig at madilim na gabi, tahimik na naghahanda sina Evan, Stella, James, at ang mga natirang nakaligtas sa lugar, kung saan itatayo ang kanilang bitag laban kay Celine, at sa kanyang mga alagad na vampira. Sa paligid, ang mga improvised na sandata, UV lights, at kemikal na natutunan nila mula kay Tandang Isaac, ay nakalagay na sa posisyon. Habang naghihintay, nag-usap si Evan at Stella sa huling pagkakataon. Stella, hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Evan, kung ito ang tatapos sa kanila, gagawin ko. Ikaw ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin ng pagkatao ko, Stella. Pero ang sumpa na ito, ay hindi na babalik sa dati. Kung mawawala ka, paano ko haharapin ang umaga? Ang umaga ay para sa iyo, Stella. Ako'y para sa gabi. Wika ni Evan. Biglang dumagundong ang lupa. Dumating na si Celine at ang hukbo ng mga vampira. Ang kanyang presensya ay napakalakas. Tila isang reyna ng kadiliman na naghahanap ng paghihiganti. Hindi na kayo makakatakas. Ang bayan ng Barrow ay magiging simbahan ng inyong kamatayan. Kasama ang kanyang mga pinakamalalakas na vampira, na mas mabilis at halos immune sa kanilang mga naunang armas. Nagsimula ang matinding sagupaan. Ginamit ng grupo ang lahat ng kanilang mga sandata mula sa UV lights hanggang sa mga improvised explosives. Si James ay naging pangunahing tagapagtanggol ng mga nakaligtas, habang si Tandang Isaac ay nasa likuran upang siguruhing gumagana ang kemikal na patibong. Si Evan naman ang humarap kay Celine. Sa gitna ng kanilang labanan, makikita ang kakaibang koneksyon, sa pagitan ng dalawang parehong mga nilalang na naiwan ng kanilang mga nakaraan. Sa gitna ng laban, unti-unting lumalabas ang pagiging ganap na vampira ni Evan. Ginamit niya ito upang magtagumpay laban sa ilan sa mga tauhan ni Celine, ngunit nagdulot din ito ng pagkagulat sa grupo. Hindi na siya tao. Hindi natin siya maaaring pagkatiwalaan. Wika ni James. Siya pa rin si Evan. Lumalaban siya para sa atin. Protesta ni Stella. Sa huli,
Nagawa ni Evan na dalhin si Celine sa gitna ng lugar, kung saan naroon ang kemikal na bitag. Ginamit niya ang kanyang bagong lakas upang mapigilan si Celine habang pinapagana ni Tandang Isaac ang pagsabog ng mga kemikal. Tapos na ang paghahari mo, Celine. Hindi mo kailanman maaangkin ang bayan na ito. Sa isang malakas na pagsabog, namatay ang karamihan sa mga vampira, kabilang si Celine, pati na rin si Evan. Sa pagsikat ng araw, nakita ni Stella at ng mga nakaligtas ang unti-unting pagkawala ng banta. Ngunit sa gitna ng mga guho, nakita ni Stella ang isang bagay. Ang wedding ring ni Evan, na natagpuan malapit sa lugar ng pagsabog. Hawak niya ito habang umiiyak, ngunit may konting ngiti sa kanyang mga labi. Tanda ng tagumpay at ng sakripisyo ni Evan. Sa huli, isang madilim na lugar sa labas ng bayan ng Barrow. Sa lilim ng mga puno, may makikitang pares ng pulang mata, ngunit ang mga ito ay tila nagliliwanag sa iba't ibang paraan, hindi tulad ng mga vampira. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe, bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.